Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po ang ating pong topic dito ay patungkol po sa DNA sample ng mga buto na nakuha po doon sa Taal Lake. At bago po tayo magbigay ng reaksyon, ito po muna yung balita ng bilyonaryo. Doon dapat tayo manonood sa News 5 kaya lang maguli audio. At ayon nga po sa sa mga comment section na nakita natin, meron pong meron parang nagsasabi na matutuwa daw po yung mastermind dito sa balita na ito dahil nga po walang nagmatch doon daw po sa mga buto ng nakuha doon sa Taal Lake, at kumbaga walang DNA na nakuha, DNA sample. At yung pong daw namang nakuha sa Lipa City, sa sementeryo na tatlong tawag dito, tatlong bangkay, wala namang nagmatch doon po sa mga nagbigay ng DNA sample ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. So ito po yung balita, panoorin mo natin. Ebidensya na sana, naging bato pa. Bigong makakuha ng DNA profile ang PNP sa mga butong na-recover sa Taal Lake. May na-extract naman sa mga butong nahukay sa Batangas, pero hindi naman ito nagmatch sa mga kaanak ng missing sabongeros. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Walang DNA profile na na-extract ang PNP Forensic Group mula sa mga butong na-recover sa Taal Lake, kung saan itinapon umano ang mga nawawalang sabongero. Kontaminado na raw kasi ang mga ito dahil sa matagal na pagkababad sa tubig. Pero 3 DNA profile ang nakuha sa mga butong na-recover sa sementeryo sa Batangas, 2 lalaki at 1 babae. Kaya lang, hindi ito tumugma sa 23 DNA samples na hawak ng PNP mula sa mga kaanak ng missing sabongeros. Dinipensahan naman ng PNP ang dating CIDG chief na si Romeo Macapas matapos ang makaladkad sa issue. Hiniling ng ilang kaanak ng mga biktima na paltan na si Macapas bilang chief investigator dahil sa umano'y pagbagal at ilang kahina-hinalang galaw ng proseso. Nauna na rin sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na upon recommendation, may isang direktor sa CIDG na nasibak dahil meron daw itong ginagawang aksyon na posibleng makakompromiso sa investigasyon. Giit ni PNP spokesperson Jean Pajardo, hindi ito si General Macapas. Pero wala na siyang binigay na iba pang detalye kung may iba pang opisyal ng CIDG ang naalis sa pwesto kaugnay sa kaso. It's so unfair po, very unfair po on the part of General Macapas sa mga lumalabas po ngayong information na he is trying to muddle the investigation. But in reality, yung mama ay nagtrabaho lamang po. Yung mama hindi magsasalita po yun because he's not used to the limelight. I'm taking the cudgels on behalf of General Macapas and on behalf of the PNP organization. Kinumpirma din ni Pajardo ang pahayag ni Macapas sa exclusive interview sa On Point ng Billionaire News Channel kagabi na hindi siya sinibak. Bagkos ay direquest niya kay PNP Chief Nicolas Torre na ilipat na siya sa pwesto. Kahapon, nag-assume na si Macapas bilang Regional Director sa Region 12 o SOC-Sargen. I would say this with all certainty, no one and nobody could dictate kay Chief PNP kung saan po dapat dalhin ang mga officer at saan po dapat pumunta ang mga officer. It was the personal request of General Macapas na may lipat po siya sa region, sa ibang region po para mag-RD po. Dagdag ni Pajardo, buo ang kumpiyansa ng Chief PNP kay Macapas. Malaki raw ang naging ambag ni Macapas sa pagkahuli kay dating Bamban Mayor Alice Guo at kay OJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, focus na raw muna si Macapas sa mga hamon sa kanyang liderato sa SOC-Sargen. Partikular ang nagiging talamak na smuggling sa Mindanao at siguraduhing magiging mapayapa at maayos ang Bangsamoro elections. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News. Ayun. So, dun po sa DNA na galing sa mga butong nakuha po doon sa Taal Lake, wala na pong nakuhang DNA sample. Kasi nga, kung 4 na taon na yun doon, di ba siguro kung buwan pa lang, baka may makuha pa.
Pero kung gano'n na 4 na taon, 3 taon, 5 taon na nandoon na sa Taal Lake na nakabaon doon, naku, medyo talagang wala na pong makukuha na ano doon, wala na nga makukuha po na tawag dito, DNA sample. Kasi nga po talagang mako-contaminate na po 'yon at yung ilalim kasi ng Taal Lake na 'yan, burak 'yan. Burak, maputik, puro dumi, puro tawag dito, malusak. Kaya po talagang mawawala na yung ano niyan, yung DNA signature ng buto. 'Di ba? Pero hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa kasi nga po sabi naman ng ano, sabi naman po ng gobyerno ay parang ito pong Japan ay tutulong sa atin pong gobyerno para matignan pa ng mas malalim o mapag-aralan pa ng mabuti itong buto na nakuha. Ngayon nga lang natin nalaman na yung po palang ganitong kumbaga ganitong issue na ito, akala natin ay makakasolve sa problema ng mga sabungero, itong mga buto na ito, yun pala wala tayong makukuha dito na resulta. At ito yung kay ano. Puntahan natin tong sinabi ni Jean Pajardo. Ito. Ginagawa mong pag-examine ng forensic group natin, i-update na po ba sila at o nasubmit na po ba ito sa mga authorities? Yes po sir, doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge kaya parang contaminated na po. However po, doon po sa Nahukay po sa sementeryo po ay meron pong nakuha po doon na dali lang po para hindi ako magkamali. Yun. Yung 3 cadaver po na na-recover po sa isa sa sementeryo po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at 1 babae po. Doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. Wala din nag-match sa mga previous cases na nakabahan. 23 po kasi lahat yung who voluntarily submitted yung kanilang DNA profile po just to cross-match po doon sa mga na sinisid po ng mga remains at doon po sa 3 cadavers po na nakuha po sa sementeryo. So again, gusto ko rin pong kuhanin din po yung mga pagkakataon na ito. Baka meron pa po tayo dyan na makakapanood po nito na may mga kaanak doon sa mga missing sabungero at sinasabi naman po natin yung kondisyon at status po ng mga nakuha po nating mga suot po ng mga posible pong mga biktima po ay kung makikita po nila yan, they can immediately coordinate with us para po madala po natin sila sa forensic group at makuhanan din po ng DNA. Ayun. Pero alam nyo po, 23 lang yung nagbigay ng kanilang DNA sample sa mga kaanak. So meron pang, kasi 34 yan eh. So meron pang 11 na hindi nagbibigay ng kanilang DNA sample. So baka posible, 'di ba? Doon sa 11 pa na natitirang hindi nagbibigay ng DNA sample nila, baka mag-match yung 3 nakuha doon po sa sementeryo. Doon po sa sa Taal Lake. Parang parang kahit na may makuhang mga buto doon, parang medyo na tayo, parang 50-50 ang kumbaga yung chance na makilala pa itong mga buto na ito. So ngayon parang alam nyo, parang naisip ko napakagaling ng gumawa ng krimen na ito.
yung kanilang diskarte para hindi ito makita, dun pa lang sa itinapon ito sa Taal Lake, yung mga sinasabing sabungero, 'di ba parang ano na parang napakalaki ng operasyon. Talagang milyong-milyong pera ang ibabayad sa gagawa nitong pagtatapon na ito doon sa Taal Lake. Ngayon, kaya din siguro nila naisip doon sa Taal Lake na doon ilagay ay para ito nga pong DNA nito, kung sakali mang may mahukay doon, yung DNA hindi na mapapakinabangan. Wala nang makukuha at hindi na rin ito ma-cross match doon sa mga kaanak. So, yung itinuro ni alias Totoy na meron doong mga itinapon na mga naging buto na at naging kalansay na. Totoo, tama, accurate. Kaya lang, 'di ba, paano ngayon mapapatunayan na missing sa bungero yung kalansay na yun? 'Di ba? Kaya naisip ko, parang sa ngayon sa nangyari na yan, maaring baka natutuwa na po yung mastermind. 'Di ba? Baka masaya na yung mastermind. Alam niyo kung bakit? Kasi wala. Hindi mapapatunayan na yung buto at kalansay na nakuha doon, mga bungo, tadyang o ribs, ay sa missing sa bungero. Paano ngayon mapapatunayan yun? 'Di ba? Sabi ni alias Totoy, nasa 100 daw po ang mga inilagay doon. Okay, nasa 100. Kaya lang, kahit na makuha pa yung 100 na yan, kung ito nga'y kontaminado na, diba? Buti sana, tingin ko baka mas okay pa kung ito ibinaon sa lupa diba? O kaya ito ay iniwanang nakatiwangwang at katulad ng nangyari kay Jobelin Galieno na iniwanan lang daw sa isang bakanteng lote, kinain daw ng mga sabi dito, daga ba yung sinabing kumain o buwaya? Yung kay Jobelin Galieno. Na DNA pa yun Kahit na trik ang araw, umulan, umaraw, nandoon lang yung sinasabing mga buto, na DNA pa, nakuhanan pa yun ng DNA sample at na-cross-match pa sa magulang. At sinasabi nga, si Jobelin daw yun. Kahit na hindi na kumpleto yung mga mga nandoon na sinasabing kalansay o buto. Medyo parang diskumpiyado pa nga kami noon ng mga nagbablog noon kay Jobelin Galieno, katulad ni Kuya Tommy Abile, ni Bigwas ng Palawan. Parang diskumpiyado kami na biglang yun na yung naging DNA sample tapos cross-match, nag-match. Samantalang etong si Jobelin Galieno ay ilang araw lang nawala nung makita po buto na. Parang hindi ka panipaniwala. 17 days, I think. 17 days or 18 days, naging buto na. As in, buto, kalansay talaga. Tapos, nang i-cross-match yung DNA, Jobelin Galieno daw. So, hindi po lang doon. Kumbaga parang, nung namatay si Bigwas, wala na pong nag-push through dyan sa kaso na yan. Ngayon, napagtanto ko, napakagaling talaga nitong mastermind. Dahil bukod nga sa ito ay ginastusan, diba? Napakayaman po talaga ng sinasabing mastermind dito. Kasi yung sinasabing mga naglagay doon, kung babayaran ng milyon-milyon, diba? Saka lang yan kikilos. Pero kunwari, kung sabihin mo, ilagay mo to doon, bigyan kita 10,000, parang hindi gagawin, diba? So, milyon-milyon nga po talaga ang ginagastos ng mastermind. Yun yung una. Pangalawa, yung kanilang, kumbaga, siguro, nag-research sila, saan natin to pwedeng ilagay, na hindi na makikitaan ng DNA sample. Diba? Yun yung pangalawa. Na tamang-tama na yung lugar nga ng Taal Lake ay maging kumbaga,
perfect na paglalagyan ng isang butot kalansay na lang, na magiging butot kalansay, dahil nga po mako-contaminate na ito. Syempre sa dumi ba naman nun lawa. Hindi na sa sobrang dumi, hindi siya siguro polluted, pero yung yung dumi ng surroundings, yung kumbaga yung ecosystem, 'di ba? Ay maapektuhan po yung mga sinasabing buto at kalansay na 'yon. Yung pangatlo po. Maaring itong pagpaplano nila. Ito pong ginawa nilang pagpaplano, ginawa nilang kumbaga, kasi hindi naman siguro nila agad-agad yan na maiisip na, doon natin lagay sa Taalik. Hindi naman siguro ganun agad-agad, di ba? So, ibig sabihin, ito pong nangyari na ito sa ating mga kababayang sabungero. Yung tao po na mag-uutos ng ganitong katindi na pangyayari ay hindi lang po talaga ito milyonaryo. Bagkus napakayaman talaga. Dahil para po magawa ang ganitong bagay na ilalagay mo ang isang magiging butot kalansay doon sa Taalik, kailangan ng napakalaking budget. Di ba po? Kaya sabi ko nga nung habang tinitignan ko yung balita na ito, maaaring napakasaya po nung mastermind. Kung ang sinasabi ni alias Totoy o ni Dondon Patidongan na ang nag-utos sa kanila, ang gumawa nito ay si Atong Ang, di ba? Baka ngayon si Atong Ang po ay kumbaga parang nakahinga na ng maluwag. Kung siya nga talaga yung mastermind, di ba? Kasi hindi pa naman napapatunayan. Let's say ang isang mastermind ay kasing yaman ni Atong Ang. Kasing kapangyarihan ni Atong Ang. Sigurado ko na ngayon po baka nagpa-party-party na yung mga yon dahil po walang mapapatunayan. Yan ngayon ang tanong, paano mapapatunayan? Paano mapapatibay ang kaso kung yung mga nakuhang ebidensya ay walang DNA sample? Pero hindi pa po dyan nagtatapos. Meron pa pong Japan na handang tumulong dito sa pag-aaral ng mga buto. Sana nga talaga, di ba? Meron pong maging magandang resulta. Meron pang makuha na DNA sample ang Japan. Yung mga scientist siguro sa Japan, kasi syempre ang Japan magaling, 'di ba? Mga high-tech, 'di ba? So hindi pa naman diyan nagtatapos yung issue ng DNA sample na ito dahil tutulong pa daw po ang Japan para mapag-aralan pa yung mga butong nakuha. So dito tingin ko lang kung sakali na totoong wala na pong makuhang DNA sample kahit ang Japan, parang magiging masaya si Atong Ang dahil nga po siya yung pinagbibintangan talaga Siya yung pinipinpoint talaga na mastermind. So kung walang magmamatch doon sa mga kaanak ng missing sabungero, na mga buto na nandoon, di ba? Yung ang nakuha doon sa Batangas na sa sementeryo, wala ring nagmatch. Parang alam niyo dead end etong issue na ito, tong kaso na ito. Parang nagkaroon ng konting liwanag, pero hindi pa natin alam kung yung liwanag na yon ay magtutuloy-tuloy at talagang mapapatunayan ni alias Totoy na si Atong Ang talaga ang siyang salarin sa mga sabungero. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.